daig pa natin ng ABS, hindi naman ako itatawag na master for nothing. This is not all about the views. FCI, I believe, is a growing community. Whatever you're doing right now, do it with love. Pag mahal mo yung ginagawa mo, mag-e-enjoy ka talaga eh. All my life, wala akong ibang pinangarap kundi maging happy ako. Sige, gusto mo yumaman, but wala ka muna masyadong time with your family. Correct. Pero ikaw nagagawa mo siya both. She will experience the best love story on her lifetime. Despite of the challenges, despite of the hard works na na-experience mo, normal yan, no? Pagod ka. You have to recognize, no? Pagod din ako. One day, ikaw mismo na nanonood ngayon, I'm very sure, matatagpuan mo din yung pinaka-passion mo sa buhay. And pag natagpuan mo yung passion na yan, yan ang maghahatid sa'yo sa pinaka-masayang part ng buhay mo. Hello, Master Pao. Are you ready? Pagbubuksan na natin si Master Pao. Master! Oh! Kamusta ka? Welcome to FCI Podcast, Episode 7, The Game Changer meets The Master. The one and only, Mr. Paulo Castro. Ay, nako. Thank you very much pag-invite mo. Kailan ba ako nasabihan nun? Actually, sa mga first time na nanonood sa amin ngayon, actually sobrang biglaan. Oo, bigla lang. Wow. Sobrang biglaan ng pagkakaimbita ko kay Master Pao. Kasi sabi ko, ako na ulit yung naka-toka or ako ulit yung magiging host ng FCI Podcast, and I want this podcast to be special. And right now, nandito po tayo ngayon kasama one of the best special person sa ating community. Again, Mr. Paulo Castro. Master Pao. Yun. Parang kami, feng shui expert. Master Pao. Yeah. Master Pao. Bago ang lahat. Yes. Kasi I'm sure marami nagtatanong ngayon, marami sa nanonood sa atin ngayon nagtatanong, sino ba si Mr. Paulo Castro? Master, pakilala ka naman ng konti sa mga nanonood sa atin ngayon. Kasi I'm very sure na, especially sa FCI community, na lagi niyo ako nakikita sa events ng FCI, nakikita niyo ako sa events ng Project High, at sa malupit pa doon, kasama ko pa sila, yung mga council, Yes. Up Joseph, pero tataka sila, sino ba ako? Oo. Parang ano ba ako? Ngayon, para just to let everyone know, ako yung creatives ng Project High. Yes. When you say creative, so ako yung gumagawa ng posters, yung mga banners, yung mga pictures na nakikita nyo sa official page natin ng project. Yes. Si Master Pao yung behind the scene. Oo. Sa lahat ng, syempre, marami dito, siguro may mga nanonood sa atin ngayon ng mga taga-Project High. And minsan napapatanong, ang gaganda ng marketing materials. Wow, grabe naman yung Ang gaganda, literal yan. Thank you. Ako personally, pag nakikita ko yung mga gawa ni Master Pao, sabi ko, this is a piece of art. Wow. Hindi siya yung bastang nadaanan mo lang, talagang titignan. And sa lahat ng nagtatanong, sino bang gumagawa niyan? So, nandito ngayon sa harapan ninyo, of course, si Master Pao. Siya po ang punot dulo ng mga malulupit na marketing materials ng Project High. Ako sa larin. Diba? And of course, yung FCI. Yes. Paano ko ba kasi most people hindi ako kilala. Yes. Pero marami nakakilala sa akin, pero they don't know ano yung background ko eh. Yes. Okay, nakikita na lang ako, nagpipicture, sa mga, tapos nagiging friends ko din yung iba. Oo. Pero marami pa rin nagtatanong. May one time nga, may nag-inquire sa akin eh, MC? Ano ba yung MC? Nagpapamentor sa akin. Baka pwede mo silang Master, mapahapyawan ng konting-konti lang. Oo naman. Kumbaga, paano ka naging involved din talaga sa community? Ayun, okay. Para may idea sila, ano ba yung background ni Master Pao? By the way guys, ang pangalan ko is Paulo Castro. Pero nabansagan ako dito as Master eh. Yes. Ayun, just to have a little background lang. Paano ba ako, sino ba ako? Diba? Originally, theater graduate ako. Lasal. Ay, grabe. Ay, ako pag sinasabi. Masyado kasing humble to si Master Pao. Pero
Ito talaga yung isa to sa mga ang original na kaibigan ko na konyo. Grabe naman yan. Lasa lista. Oo. Sige, Master, tuloy mo yung alam mo. Ayun, so, ang background ko talaga is sa teatro. So, pero ang ginagawa namin doon is more on the production. Oo. So, kami nag-organize ng mga play. Pero kasi when you say theater, hindi lang siya sa acting eh. Kasama din dun yung events. Ang event is theater. Concerts are theater. Concerts, fashion shows, whatever. Basta anything na nangyayari live is theater. So, yung trabaho ko, dun talaga ako nagsimula. Kumbaga, yun talaga yung craft mo noon pa man. Oo. Matagal na talagang, Way back 2006. Kasi doon ako nag-college eh. grabe, 2006, ano pa lang tayo, siguro mga ano pa lang kami noon ni Mami, mga 3 years in relation. Wow. Ano pa lang? 2 years. 2 years, no? 2 years. Ngayon, 18 years na. So, ganun ka na rin talaga katagal sa craft mo na yun talaga, Master. No? Pero theater. Pero on the side note kasi, nag-graphic designing din ako. Pero for fun. Oh. Kumbaga, katuwaan lang. Natuto ako sa brother ko. Fast forward, ano siya eh. Ginawa ko siya, tinatry ko, nag-drawing din ako. Minsan, picture ko pa. Yung nauuso ng bata tayo, yung mga Friendster days eh, di ba? Tapos gagawa ka ng mga... Friendster, no? Friendster, oh! Grabe. Siguro yung mga ibang nanonood ngayon, natatanong, ano yung Friendster? Magkakata tayo. Ano yung Friendster? Ako honestly for so long, ngayon ko lang ulit narinig yung word na Friendster. Pero nag-Friendster ka syempre. Very nostalgic. Oo, di ba? Naalala ko, kasi diba sa Friendster, may profile, may picture ka. Makikita nila yan dito. Oo. Tapos ang gagawin ko, may picture ako, tapos i-edit ko sa Photoshop. Oo. Yun yung mga simula. Early days ko ng pag-i-edit. Oh. And then, nung nag-college ako, kasi nga theater ako, pero on the side note, binibenta ko na rin sarili ko na I can do graphic designing. Kumbaga, doon nagsimula yung ano mo, doon nagsimula yung craft mo talaga sa graphic design. Na na-expose. Pero teatro pa din ako. Oh. Sideline lang yon. Pero yung mga teachers ko before, mga professors ko, classmates ko, alam na nila. Okay. Sabi nga nila, bakit hindi ka nag-multimedia arts? Bakit ka nag-teatro? Sabi ko kasi, ang teatro kasi is life. Para sa akin, ano doon ka eh, you're living doon eh. Diba? Parang you portray a certain role sa teatro. Sa multimedia arts, at that time, naboboard ako kasi nakaupo ka lang, nag-edit ka lang, boring. Sa teatro kasi, action. Oo. Hanggang galawang ka dyan, walang tulugan, tapos mag-a-act ka sa stage. Kasi nag-acting din ako, Master. Aba, yun ang mga, kumbaga, maliban sa background ni Master Pau, ito yung mga the other side. Oo, nag-acting ako. Lala ko musical. Oo, mukha ka tao. Ang kanyang stage. So, syempre, you have to maximize the space. Habang gumaganyan ako, kumakanta. Grabe. Tapos ang role ko doon, pare. At akalain mo, Pare, oo. pwede, bakit nang tawaging Padre Damaso? Bakit masama yun, Hindi diba? ka talaga. Diba yun eh. Alala ko pa ang pangalan ko na si Brother Maurus. Oo. Yan ang pangalan ko si Brother Maurus. Theater. Ay lang, pabati lang ng konti, Master. I'm sure maraming nanonood ngayon na ngayon lang nila naririnig. Ngayon lang nila okay. Ito pala yung dating ginagawa ni Master Pau. Ito pala yung craft niya talaga. Yes. So na parang sabi ko nga, 'di ba, sabi mo sa event ng FCI, laging kasama natin si Master Pau. And a lot of people tinatanong, ano ba yung background ni Master Pau? Sino ba siya? Sino ba siya? So at least ngayon, nakikita nyo. Nakikita nyo, naririnig nyo, fresh from the Master himself. Diba? So ito Master, para sa kaalaman ng lahat. Paano ka nagsimulang na-involve? Siguro sa Project High muna tayo. Okay. Diba? Paano ka ba nagsimulang na-involve sa Project High? Kasi sa mga hindi po nakakaalam, doon po kami unang nagkakilala talaga ni Master Pau sa Project High. Master, paano ka ba na-involve sa Project High? Para alam din natin. Ayun, okay. So, moving forward dun sa story ko, no, i-fast forward na natin, no. So, kumbaga nakita ko yung passion ko or interest ko sa graphic designing sa trabaho. This time, na-apply ko na sa trabaho. Kumbaga, na-realize ko din throughout the years na ang calling ko talaga is for graphic designing. Ngayon, when I joined sa In Global at the time, In Global pa siya, di ba? Way back 2015, ang nag-invite kasi sa akin nun was my office mate. So, yes, si naalala ko. Jojit. So, may idea na siya about what I do. But then, ang ganda rin ng timing kasi, at that time, nagsisimula yung Jailing Project. Yung Project High itself. Oo, Baga Jailing nagsisimula. Project.
months pa lang. As in, ang members pa lang ata ng mga 100, 200 Konti pa lang. Ano pa lang? Actually, nakikita pa kita nun, umaten ka ng umaten ako. training. Power pa ako nun. Sariwang-sariwa pa yun sa alaala natin. But that was 2015. Oo. So, ang tagal na, di ba? Until, that time, naghahanap na ang project ng graphic artist. Kasi nga, palaki na ng palaki yung mga events. Madami na, nag-expand na and all. Until, apply ko, Jensky Razo, ako yung in-endorse na kay Joey Montes. Apply Joey. With the mighty Joe. Yes, the mighty Joe Bird. Siya yung nag-invite sa akin eh. Tapos sabi niya, hindi ko pa kilala si Up Joseph nun. At that time, wala pa. Si classmate. Narinig ko lang siya, pero wala pa akong idea sino siya. Ang kilala ko lang nun, Up Jensky, ikaw nga, hindi pa rin kita kilala nun. Wala pa. Ano pa lang ako nun eh, I'm one of the coordinators. Yes, Coordinators pa. Coordinators, Until, si Upline Joey, very confident kasi yan. Si Mighty Joe. Ngayon, may isang orientation. Dito nagsimula yon. I think that was December 2015. Nagkaroon ng malaki ang orientation. Kasi mag-1 year na ang project nun. So, kailangan gumawa ng poster, kailangan maganda. So, ako hindi nalalapitan. Sabi, try natin si Pau. Try lang natin. In-endorse ako ni Jensky. Di gumawa ako ng poster orientation. May GC nun. Nakita ni Up Joseph. Ang ganda naman ito. Talagang tuwan-tuwa ako nun. And the rest was history, master. Nung time na yon, gusto mo ba maging regular? Kumbaga, tuloy-tuloy na natin to. So, kumbaga, may mga modules, may mga activities na ang Jailing Project at the time, offline pa lang nun eh. The field pa lang. Bihira pa. Kumbaga, yung mga nag-online that time, siguro palagay natin sa project siguro mga 25%. 25%? Oo. Mga less pa eh. Mga less pa. Kasi talagang fielder sa mga tao nun. So, ang ginagawa ko ng mga posters nun, mga seminars, training, tas Awaken. Yan yung mga... Awaken. Yun yung mga big break ko sa Awaken. Kasi kailangan medyo extraordinary in design. Until, doon na kami nagkaroon ng communication ni Upline Joseph. Na nalaman niya sino bang gumagawa until na-meet niya ako. Ako siguro ito, maidagdag ko lang ng konti. Ako tanda ko, siguro marami din nagtatanong, ang Upz, Mentor Z, paano ba kayo nagkaroon ng connection lalo ni Master Pa? Yun, Siguro share ko sa inyo para may idea kayo. Siguro 2016 or 17, isa kasi ako sa mga isa ako sa mga coordinator dati ng Project High. And pag nagpapagawa ang tawag natin dati is JO. Diba? Actually, hanggang ngayon, job order. So, pag may event kami dati sa Project High, ako yung taga-JO talaga kay Master Pao. Kumbaga, ang pinaka-office nila dati o yung hub nila dati as creatives, dito lang din sa Mega Plaza. Dito lang. Diba? Dito lang din sa Mega Plaza. So, ang nangyayari sa akin noon, pag nag-JO ako, diretso na rin ako tumatambay. Actually, ito yun, konti ka lang, konting trivia. Pag nag-JO ka nun, Master, pag nag-JO si Master Z nun, mga 10 minutes lang. Mga 10 minutes lang. Kaya pag pumunta sa amin, 10 minutes and 3 hours. Yun. 10 minutes and 4 hours. Parang may one time pa nga, nag-overnight na eh. Talagang kasi may mga parties, may mga kontingan na tayo, happenings. Inuman, banding, kwentuhan. With that, kumbaga hindi ko na siya nakita as work. Kita nyo din kung gaano karami talagang marketing materials ang ina-upload sa page. And without knowing, isang tao gumagawa. Ang biruan namin natin yan, daig pa natin ng ABS. Sa GMA, sa dami ng mga marketing natin. Sobrang dami. Kahit yung mga simple announcements lang, poster. Simpleng updates lang, poster. Simpleng poster. Anything na, laging poster. Kasi parang din yun eh. Nung una, hindi ko na-get. Sabi ko, bakit gano'n? Hindi ko, kailangan bang i-poster yan? Sobrang dami. Pero nakita ko din, on the long run, doon tayo nakilala. Yes. Doon tayo naging relevant. Actually, yung lakas ng Project High ngayon, yung ingay ng Project High ngayon, isa talaga to si Master sa may pinakamalaking may pinakamalaking kontribusyon bakit sobrang lakas na natin ngayon. Kasi, we're living on a social media world. Which is, lahat sa social media na nakatutok ngayon eh. Imagine mo, imagine mo, kasi ngayon
due to pandemic, parang naging ano na rin siya. Nagkaroon ng opportunity ang tao na everything or anything na gagawin nila is online. Yes. Nung time na nagpuputok ang project, majority fielders pa rin naman eh. Oo. Pero tayo, nag-online na. Correct. Kumbaga parang we value yung marketing, we value the posters, everything before the pandemic happened. So kumbaga very advanced din tayo. Kaya yung transition from field to online, when it comes to marketing, medyo effortless. Yes. Smooth. Smooth. Smooth ang Kasi isipin. ginagawa na to eh. Correct. Volume lang. Dumami ang, kumbaga yeah. mas dumami. Yes. Pero but the language, the vision, the mission, parehas lang. Kasi Tama. ginagawa na natin siya before pa. Correct. Kaya nga nung to be honest, nung nakilala ko din talaga si Master Pao, sabi ko, gusto ko na tong makasama in the long run talaga. Diba? Kasi parang like you, sa mga hindi po nakakaalam, just like me and Master Pao, mga passionate kasi tayo sa ginagawa natin. Yes, Di ba parang sabi ko nga lagi yung 24 hours ng buhay ko, or natin, di ba? Halos ang 24 hours ng buhay natin, talagang halos tumatakbo talaga sa craft natin. Yes, Tumatakbo sa craft natin, tumatakbo sa passion natin, and happy tayo habang ginagawa natin yung ginagawa natin. And, sige, kasi to me kasi, what passion is, kasi you do what you love. Yes. Kumbaga sa atin, yes, it's work. Totoo naman yan. Trabaho natin yun di ba? And tayo, as human beings, we have limitations. Yes. Normal na papagod tayo. Nasa stress minsan. Normal na yan. Minsan na apekto yung emotional state natin. Pero ako kasi personally, ang ruling ko dyan, at the end of the day, matutulog ako nung masaya ako. Correct. And pagkagising ko sa umaga, unat ng kamay, Excited. ano mga gagawin ko for today? Diba? Pero I mean, in the long run, syempre napapagod ka eh. Normal yan. Yes. Pero ginagawa ko siya with a smile. Wow. Masaya. Yun yung passion dun eh. Wala kang parang wala kang reklamo. Ang para sa akin, pag mahal mo yung ginagawa mo, mag-enjoy ka talaga Parang jowa, di ba? Relate ko lang. May munti ka nang lumabas sa bibig ko. Pero hindi ko pwedeng hindi pwedeng diba? Tsaka, Kasi pag ginawa natin yung love natin, pag ginawa natin yung passion natin, nakakaramdam tayo ng matinding fulfillment. Diba? Matinding fulfillment. Yes. Parang sample, sa craft ko, as being a digital marketer or digital entrepreneur, the moment na ginagawa ko yung mga dapat kong gawin, alam mo yung sobrang happy ko. Nasabi ko, all my life, wala akong ibang pinangarap kundi maging happy ako sa ginagawa. Yes, totoo yan. Tatlo kami magkakapatid, just to share with you, Master, no? Tatlo kami magkakapatid. Ang both siblings ko are employed sa company. Ako, ito. I see them, sila yung typical na 8 to 5. 8 to 5 na work routine, pag Saturday, Sunday, off, pag holiday off. Tapos tayo, wala naman tayong day off eh. Kumbaga, tayo ang nagde-declare. Tayo nagde-declare. Ng sariling holiday. Tapos one time, yung sister-in-law, yung wife ni brother. Siyempre, bago siya sa bago ako sa paningin niya. So, hindi siya saray dun sa ginagawa ko. Sabi niya, di ba pagpapasko, wala kayong day off. Sabi ko, wala. Ako, yung hassle. Hassle. Pero kailan, pero hindi ka naman pagod. Sabi ko, hindi. Pero kailan ka nagde-day off? Sabi ko, anytime kung gusto. Sila nag-work sila ng Monday, ako tutulog ako ng Monday. Sila nag-work sila ng normal na araw, tayo ng Thailand. Speaking of Thailand. Kumbaga, ito kumbaga bawi. Yes. Sila kasi, based sila dun sa normal. Correct. Tayo anytime we can declare. Kasi kung ako, tatanungin mo ko, anong work? Kasi before may tatanong sa akin, kailan ang free time mo? My answer is always, wala akong free time. Wala akong free time. Gagawan lang kita ng oras. Yes. One good example ito. Anyway, thank you sa pagbigay mo ng oras ngayon. Oo naman. Sa totoo lang para sa akin sobrang privilege na kung alam nyo lang kung gaano ka-busy ang isang Mr. Paulo Castro, ang Master Pao, pero sobrang painful ko na napagbigyan tayo. Oo naman, napagbigyan tayo. So, inaantay lang kita sa totoo lang. Ito actually supposedly, itong podcast namin. Nag-set ako sa Thailand Pero sige, yun muna. Itong podcast namin na to ni Master Pao, dapat sa Thailand talaga namin gawin. Oo. Sa Thailand talaga namin to planong gawin.
nagkataon lang na sobrang daming activity namin pinuntahan sa Thailand. Pagod na rin. Sobrang dami din. Sabi ko, sige, sa Pilipinas na lang din siguro. Kasi imagine mo, diba, like this, ito na lang, dito na tayo sa Ortigas, sa bahay niyo. Nag-set up pa and all. Sa Thailand, di mo na magagawa yun. Wala, hindi tayo makakapag-set Hindi up. na. Sa lahat ng hustlers na nakikinig sa amin ngayon, ngayon naiintindihan nyo na the moment na na-engage ka Yes. sa craft na gusto mo, maiintindihan mo. Maiintindihan mo lahat ng naririnig mo dito. Kasi parang, sample, nakakapanood kayo ngayon sa dalawang tao na, sa masasabi natin, hustler talaga. Hustler talaga. Sample ako, nag-start akong humag-hustle talaga siguro before pa ako pumasok sa industry na to. Talagang kami ni Mami, talagang gumagawa na kami ng pera. Diba? Nag-start ako sa career na to, 19 years old. But as early as 17 years old, talagang gumagawa na kami ng pera. Talagang ano rin kayo. Talagang nagpaalaga kami ng baboy. Wow. But to be honest, ako naman, on the contrary. Oo. Kasi ako, I lived my life na parang, kasi eto a little backside lang, no? Kasi ako medyo late bloomer ako sa part na yan. Oh. I'll tell you honestly, late bloomer ako. When I was in high school, I think parehas tayo dito eh. Medyo relax tayo. Kabaya tayo sa pag-aaral eh. Kumbaga, ganun tayo. Tapos nung college ako, then I realized, kasi nakikita ko kasi nung college ka, ikaw na nag-enroll sa sarili mo, di ba? Oh. Ang laki ng tuition ko. Ay, syempre. Lasal yan eh. So, kailangan ko nang ayusin. So, yun yung naging awakening ko. If kasi natin before, was, yung college mo is yung gateway mo sa employment. Yes. Baka galing mo sa college mo, makakuha ka ng magandang trabaho. So, that was the mentality before. Hindi pa ako ganun naniniwala sa talent. Ang naniniwala ko more on sa grades. Oh. At that time, hindi ko pa naiintindihan yung hustle. Ang sa akin lang, yes, maging... Para lang mag-earn. Mag-earn ka lang, mag-earn, okay. Galingan mo lang, pero naka-structure ka sa ganun. Kaya nung dumating lang ako sa project, yung mga first year, second year ko ng project, nagkaroon din ako ng adjustment. Nagulat ka din sa dami At some point, yes. Aminin ko yan. At some point, nagulat din ako. Sabi ko, nagtatrabaho sila ng Sabado? Nagtatrabaho sila. Ito malupit, nag-edit ako ng New Year. Puto ka, nag-edit ako. Hindi ko makakalimutan, nag-edit ako ng putukan. Sabi nga, Joseph, pagawa ng New Year greeting. Ay, puputukan. Nung una, sabi ko, storbo naman to. Na-realize mo. Sabi ko, hindi. Talagang part siya ng ano ko eh. Part siya talagang nakakabit sa katawan mo eh. Yun, kumbaga, yung mga ganung level ng commitment master, talagang yun ang tinatawag na real hustle. Oo. Kasi parang ganito, sa mga hindi pa nakakagets ng mas matindang real hustle talaga, huwag kang mag-alala. The moment na tumatagal ka ng tumatagal sa craft mo, minamahal mo siya ng minamahal, maniwala ka sa akin, there's no days off. Oo. Kaya totoo yung diba? No days off. May photo wall tayo sa project office, diba? Take no days off. Totoo. Diba? Kasi ako para sa akin, number one, ang pinaka naintindihan ko sa buhay, ang Monday to Sunday, pwede ka mag-hustle eh. Yes. Bakit? Sa mga hindi nakakalam, for example, bangko. Dati, pag sinabing bangko, hanggang Monday to Friday lang yan. Yes. Pero magugulat ka ngayon, may Saturday, Sunday. Yes, lalo na sa mga mall. Diba? May Saturday, Sunday na. Totoo yan. So, ibig sabihin, yung Saturday, Sunday na yan, hindi siya nakadesign sa lahat para ipagpahinga. Nakadesign siya sa iilan na gustong mag-achieve ng talagang matinding level. Tama. Na even Saturdays and Sundays, para sa'yo, hustle day pa rin. Kaya yung New Year, naiintindihan ko yan. Ito. On the, in relation to sa Saturday, Sunday. Diba, ang pinakamayaman sa Philippines is Henry C. Until he died. And Henry C. is the owner of BDO. Yes. BDO lang is the only bank na may Sabado. Oo, sila yung nag-decode. Yes. Na pwede pala. Pwede. And kasi nag-jump siya ng industries eh. Diba, shopping mall siya nung una. And then nag-bank. Ngayon nag-real estate siya, SMBC. And so much more. Kumbaga, yung hustle niya hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Tuloy-tuloy. As he expands, yung hustle niya hindi palaki din ng palaki. Parang yung kanina, pinag-uusapan namin off-cam kanina, ang mga taong successful or yung mga taong yumaman talaga ng matindi, sila yung mga taong sobrang daming ginagawa. True. Di ba? Hindi kasi it's just a myth
na naririnig natin na pag yumaman ka na, wala ka nang Wala nang gagawin. gagawin. Pa-party-party ka na lang. Wala kasing ganun eh. Mm. Ang real story ng mga successful na tao, sila yung mga taong sobrang daming ginagawa sa buhay. Ano yan? Di ba? To the point na minsan nga hindi naman lahat ng Oo. family, di ba? Pero may iba naman na hindi nila nakakasama yung family nila. Oo. Kaya nga sobrang kumbaga in a way, sobrang I really idolize you in a way that sa Oo. master. Kasi doon mo, you're hustling with your family. Kasama mo si Eileen, Oo. kasama yung mga anak mo, Mm-mm. na nagagawa mo pa rin yung trabaho mo with them. Oo. Kasi yung ibang industry, like kunyari sa law, or any industry, Mahirap talaga. may i-give up Sige, gusto mong yumaman, but wala ka muna masyadong time with your family. Correct. Pero ikaw nagagawa mo siya both. Actually, ano din yun eh. Parang for me, this is a blessing. Oo. Na kumbaga sa dami ng tao na naghahanap din ng gusto nilang gawin. Mm. Ako natagpuan ko yung gusto ko talaga. Oo. So, paano ko nasabing klaseng gusto? Ever since, ako parang sample sa akin, especially sa mga nakikinig ditong magulang din. May magulang din ako, Yes, tatay na ako. Papa Z. Papa Z, no? Ako, tatay na ako. Isa sa mga pinaka naging dream ko before, ever since, pinaka naging dream ko talaga before, is magkaroon talaga ako ng family na gusto ko tututukan ko talaga. Tututukan ko talaga, and at the same time, matututukan ko rin pati business. Ang ganda nun, Diba? na-mix mo both. Na-mix Oo. mo. So, ang dami nagtatanong sa akin, sabi, Paano mo siya nagawa, diba? Papa Z. Diba? Paano ba na sabi ko, yun ang gusto ko eh. Kumbaga, kahit minsan parang against all odds ang situation, pero sabi ko, yun kasi ang gusto ko eh. Na nagagawa ko yung business ko, and at the same time, nagagawa ko yung role ko as a father. Pero question, this is a personal question. Sige. Excited ako dun sa tanong pang mga Paulo Castro. Kasi it's a very risky situation eh. Kasi pwedeng ikaw, nasa ganung mindset ka, pero si partner mo hindi. Paano mo na-decode na si partner ganun din? Kumbaga, do you guys have the same vision? Parang ang pinaka-naunang naging goal ko doon, kasi maging involved. Yeah, kasi kung titingnan kayo, in the eyes of the public, ang tingin sa inyo is power couple. I'm very amazed. Oo. Kumbaga yung passion mo, kasi ako, I see you as a passionate father. Kumbaga passionate ka hindi lang sa trabaho, but being a father, being a husband, napaka-passionate mo din siya. Paano mo siya nagawa? Paano naghahatid sa ganon? Paano mo siya nalagay sa isang mundo? Ang for me, ang nangyari kasi, guess mo ko, pero okay na yun. Okay na, pero maganda yung tanong mo. Para at least, alam ko maraming matututunan sa ating Kasi ang daming, relationship goals. Yes, marami. Sa mga nanonood ngayon, i-type mo naman dito, i-comment mo naman dito yung pangalan ng jowa mo. Sana all! Nagusto ko rin mo i-comment. Wala! Saka na baka mabasa niyo ako pala yun. baka magkagulo tayo. So, i-comment mo naman dito ngayon yung pangalan ng jowa mo. So, ako naman kasi, ang naging goal ko ever since, marami kasi ako naging goal eh. Okay. Kumbaga, noon pa man may goal na ako, pero yung goal na yon, ayaw kong masacrifice para sa panibagong goal. Okay. Diba? So, for example, unang goal ko sa relationship, diba? Kami ng partner ko ni Mami, 18 years na kami. Ang promise ko sa kanya, she will experience the best love story on her lifetime. Sana. Yun ang goal ko. Ang galing. Diba? Yun ang goal ko na tingin ko kahit paano, nagagawa ko naman siya. Ang galing. Pero ayaw ko na masisira yun because of my career. So, anong ginawa ko? I made her involved Okay. sa career na ginagawa ko. And right now, ito, FCI community, kumbaga, hindi ko to nagagawang mag-isa. Nagagawa ko to with my partner, with the team, siyempre with you. Diba? Si Master Pao, one of my business partners sa FCI. Yes. And sabi nga as long as gusto mo yung ginagawa mo, ilalaban mo. Diba? As long as gusto mo, as long as happy ka, you will make your own way. Paano mo siya magagawa? Matanong ko lang, pang ilang taon mo na ngayon sa community?
This is my 7th year. 7th year. Yes. Alam niyo yung good news? 7th year ni Master Pao, and this is our 7th episode. Wow, kaya nga eh. Hindi natin pinag-usapan Sa yan. FCI Podcast. Hindi natin pinag-usapan Hindi yan. pinag-usapan. Kanino mo Sobrang- nalaman? Kanino mo nalaman? Sobrang ano lang, sobrang ngayon na lang. Kaya lang, dito kwentuhan tayo. And ano yung maganda dito, para may idea kayo. Sa 7th year ni Master Pao, magkakaroon ng isa sa mga pinaka-biggest event this coming May 9. Yes. So, mark your calendar sa May 9. Alam mo, sana nga lagi nag-May 7. Sana nga ng May 7, no? Oo, malapit yun. Oo, sobra talaga yun. 7 talaga. Swak na swak sa ano, Oo, sa talagang align. pattern. Oo, pero Diba? May 9 eh. Pero yun. Sa May 9, ngayon pa lang, iimbitahin ko na po kayong lahat sa lahat na nanonood ng podcast na to. This coming May 9, magkakaroon po tayo ng biggest event of the season. Actually, project eh. Oo. Diba? Yes. Manifest. And syempre, napakaswerte ko. I'm one with the host. I'm one with the host ng project Oo. ng Manifest. Ang mentality kasi natin, pag binigay sa'yo, tanggapin mo. Correct. Kasi naniniwala sila na kaya mo. Yes. Ako mismo, Master, naniniwala ako kaya mo eh. Yun na nga. Kumbaga, kung ako, dapat, kung sila nga naniniwala sa akin, dapat what more, ako sa sarili ko, dapat maniwala Correct. din ako. So, kumbaga, I took this not just a challenge, but an opportunity. Kasi ganyan nga, in celebration of my 7th anniversary din dito sa project, and syempre, it's an honor na mag-host ka sa ganito kalaking event. Grabe yun. Kaya kung ikaw nanonood ka ngayon, maging taga-FCI ka man, maging taga-Project High ka man, wag na wag mong palalagpasin ang event na to. Talking about present, ano ba yung mga nakikita mong mga future na pwede nilang Ano makita? siya ang naging stepping stone kasi natin talaga, first of all, si Project High pa din. Oo. Kumbaga, yun din yung naging inspiration ni First Class International. Yes. Kung kayang gawin ni Project High, Kaya din natin. FCI. Yes. Kasi FCI, I believe, is a growing community. Ang laki-laki ng FCI. In fact, ako, hindi naman ako FCI member, but I see the people inside. Kumbaga, masasabi ko na very stable ang community na to. Ang nakita ko with First Class International is diversity. Wow. Kahit younger sa akin, natututo ako. Pwede, no? Oo. And this is, ang nakikita ko dito is a one-stop place sa lahat ng bagay na yun. Yes. You want to earn? FCI. Yes. You want to be part of the yung lifestyle, the community. You want to earn, you want to achieve this, blah, 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 go to FCI. Yes. You want to learn about values, learn about passion, go to FCI. Yes. Kumbaga, andito na lahat. Ang vision kasi ng FCI is to be that trademark. Pag sinabing FCI, solid ng ano yan. And we cater not only yung mga young dreamers, all ages. And with First Class International, I'm a believer na it will succeed. Yes. It will really succeed. Not only to not only sa digital innovation that we're doing, pero yung on the long-term basis. Yes. Kumbaga, hindi naman to 100% guarantee. hindi naman to hype lang. Oo. Hindi naman- Legit. Hindi naman, legit. Totoo. Kasi I've witnessed a lot of members din ng FCI na sobrang dati parang hindi mo makausap. Oo. Pero ngayon, sobrang confident na. Oo. Sobrang kakaiba na rin yung kumbaga, hindi pa nga finished product yun eh. Nasa proseso pa yan. Pero what more yan after 5 years, 10 years. So we really changed the game. Actually, grabe, sobrang haba pa sana ng pag-uusapan natin eh. Alam mo yun, sobrang dami pa natin gustong pag-usapan. Parang, alam mo, nakikita ko, kaya ito mga 2 oras na. Kaso lang, lahat talaga ng pagkakataon may tinatawag na ending. Diba? Pero siguro before we end this episode na grabe, nag-enjoy ba kayo? Tayo naman kung nag-enjoy naman kayo Sana sa naman, mga- natuwa kayo, I-comment nyo naman kung nag-enjoy At least kayo. kilala nyo na rin ako. Kilala nyo na yun si Master pa. Oo. So as much as gusto naming mag-continue ng mga marami pang kwentuhan, pero pwede naman magkaroon ng part 2 somehow. Siguro diba? part 2, no? So, part 2. Oo. Pero siguro sa oras na to, sa panahon sa episode na to, bibitin muna kayo naman namin ng konti. Yes. And siguro before we end, siguro Master, ang final message mo sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Just to share with everyone, lahat ng nanonood, hindi naman ako tinawag. Kumbaga, medyo iyabang ko na rin yung kwento. Na konti lang, konting yabang lang. No?
hindi naman ako itatawag na master for nothing. Kumbaga, may pinatunayan din tayo, may ginawa din tayong something na talagang magkikreate ng mark sa industriya natin. Hindi ko to sinasabi just to brag or na magyabang. Nangyari to because of hard work. Kumbaga, pinaghirapan ko din talaga. Sleepless nights. Kaya kung if you're watching this right now and you're experiencing na hindi ka makatulog, ang daming ginagawa, ang daming inuutos ng apply mo sa'yo, wala ka. Kasi yan yung molding stage mo. Gagaling ka dyan. Ako, halos di rin ako natutulog. Master Z, hindi rin natutulog yan. Hindi dahil sa... hindi namin kasi tinitingnan as trabaho. But we always see this as a long-term process. And with that, kasi because we're very passionate on what we do. It's very important that you are passionate sa ginagawa mo. Kasi with that, yung journey mo, sobrang magiging magaan lang. Despite of the challenges, despite of the hard works na na-experience mo, normal yan, pagod ka. You have to recognize, pagod din ako. Tao ka lang. Pero wag kang mapapatalo doon. Wag mong bibaby yung sarili mo. Kasi, temporary lang yan. All I can say is, whatever you're doing right now, do it with love. And I'm telling you, I swear, pag ginawa mo siya, when you do it with love, I'm sure you will succeed. Walang taong hindi naging successful. Walang tao naging successful na hindi nila love yung ginagawa nila. Think of any successful people like Steve Jobs, Michael Jordan, whoever. Lahat yan love nila yung ginagawa nila. And they do it extraordinarily. Hindi nila tinitingnan yung pagod nila as pain, but tinitingnan nila yung pagod na yun as process. And I have nothing more to say, Master. Talagang, kumbaga, I think I've already said kung ano gusto kong masabi doon sa part na yun. Basta yun lang. Magsila ang buhay, so enjoy life. Maraming salamat po sa inyong lahat for, again, being with us. Oo naman, it's an honor. Alam mo, Being with us. ay, wait lang sige ko lang. Thank you very much kay The Game Changer, kay Master Z, for inviting me. Eileen, for everything, accommodate and all, kay Echo, kay Chan, na ako dito, maging part nitong show na to ng FCI. It's an honor. Yes. Hindi ko na-expect to, pero alam mo, hindi mo siya na-expect, pero iniintay ko na siya. Alam mo darating. Alam kong darating siya. I don't know when. Nagulat lang ako na very soon siya, pero thank you very much na nakashare ako ng something. Yes. Actually, ako sa totoo lang, ang dami kong natutunan sa iyo ngayon. Talaga? Thank you. Aside sa mga natutunan ko sa iyo sa mahabang panahon na pagkakama natin, ang dami ko rin natutunan ngayon. Kayong lahat. Alam ko marami kayong natutunan, and sa lahat ng sumusubaybay or mga viewers natin sa community, sa lahat na nagiging podcast natin dito, keep on supporting us. Yes. Keep on watching. Bakit? This is not all about the views. This is not all about na gusto namin ma-share. Ma-share namin ng wisdom, ma-share namin ng mga knowledge, strategies. Bakit? One day, ikaw mismo na nanonood ngayon, I'm very sure, matatagpuan mo din yung pinaka-passion mo sa buhay. And pag natagpuan mo yung passion na yan ang maghahatid sa'yo sa pinakamasayang part ng buhay mo. Yeah. Kasi the moment na nahanap mo yung passion mo, doon mo masasabi na worth it na nandito ka ngayon sa earth, at worth it yung lifetime mo kasi ginagawa mo yung buhay mo, ginagawa mo yung passion mo na masayang-masaya ka. Yes. So, kaya sa lahat na nandito, maraming salamat sa inyo. Part 2? Part 2 tayo, ba? So, dito, di ba? At least may aabangan pa rin sila. So, siguro next topic na yung the other side of Paulo Castro. Parang mas mas controversial. Mas intense. So, aabangan nila yun. Tapos just to share with everyone, kasi I believe sa FCI, may mga members din kayo nag-graphic designing, nag-creative. Marami. If may mga gusto kayong tanong, pwede nyo akong kausapin. Wow. Pwede kayo mag-message na any tips or advices, yun? Free consultation. Yes, sa labas may bayad yun. Yung mga kunyari ayun naman, mahal yun. Diba? Although syempre, kasi iba-iba naman tayo ng tools na ginagamit, pero syempre yung naman, yung creative output ng iisa lang. So if you have any questions, tips, or gusto nyo maano sa akin na pwedeng itanong, sa FCI. So, thank you very much, Master Pao. And of course, thank you very much sa lahat na nandito ngayon.
And see you again next Sunday for our episode 8. Yes. Thank you! Salamat. Thank you.